Quarterfinals po tayo dito sa Reinforced Conference ng Premier Volleyball League hatid sa inyo ng SNA at set number 2. Pagkatapos magwagi sa set number 1 ng Lady Jet Spikers, talaga namang pinakita ng Perlas Lady Spikers na kaya din namin kumuha ng isang set at grabe yung kanilang pag-control sa kanilang kalaban at hindi nabigyan ng pagkakataon ang Lady Jet Spikers na makahabol, Coach Ronnie. Pero yun na nga, nabagit natin, dala na rin ng sangkatutap nilang errors. Nagsimula sa service at yun na nga, naapektuhan na pati yung receive, pati yung pag-atake nila. Titingnan natin dito, 5 puntos lamang mula sa attack points para sa Lady Jet Spikers. Bakit? Dahil sa dami ng unforced errors na nangyari para sa kanila sa ating unang set. 12 points sa attack line para sa Perlas Spikers. 13 para sa Lady Jet Spikers, nowhere close. 9 unforced errors. And then also sa service aces, problemado ang reception para dito sa team ng Jet Spikers. Sumadsad, dumausdos ang kanilang ipinamalas na laro. At ngayon, ang Perlas Spikers, sila ang nagsaing. At sila, Sila din ang naghain. Tayo, mamaya kakain. mamaya makakain. Yeah. Para sa mga naghahapunan, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat sa Yahoo! pagkasalo sa ating kasiyahan mula dito sa Philoil Flying V Center at SNA. At kung nakikinig po kayo sa live stream, kung mas gusto niyo yun, dahil may mga iba-ibang views tayo doon. Net view at wide view, end zone view. Kasama po natin si Cassie Gormley at si Pia Geiser. Set 3 po tayo. Ang error mula sa Perlas Lady Spikers. Unang nakapuntos tuloy ang Lady Jet Spikers. Magandang serve doon ni Wendy Ann Semana. Tingnan natin kung mababago nila yung kanilang performance dito sa set 3. Pero Hopia Inc. Wow! Alam ni Hopia Inc., sabi natin, survival or extinction. Yan ang piglalabanan ngayon. At parang isang kanina, torpedo yung service ni Tapik. Ay, anong tawag dyan? Mortar? Bazooka? Diba? Basok. O, pwede bang Bazooka Hopia? Ang moniker nitong ating manlalaro mula Curitiba, Brazil. Hindi ako nagkakamali. Taga dun yung isa sa mga sikat na MMA fighters, no? Si Anderson Silva. Marami. Yung pinagsimulan ng UFC, si Royce Gracie. Royce Gracie, of course. Yun talaga yung jiu-jitsu. Yung clan ng Gracie, di ba? Yan talaga yung nagpalawin dyan. And looking at the Perlas Spikers, Hopia Inc. working doubly hard right now. Siya ang pinakamalaking tinik laban sa depensa ng Jet Spikers. And again, a service error. Both teams 20 service error, unforced errors combined in the first set. 18 pareho sa second set. That's already a total of 29 for the two teams, and we are only in our third set. Patchery Samwang yung nag-serve para sa Lady Jet Spikers. And even an off-speed attack coming from Hopia Inc. ay hindi maibalik ng Jet Spikers. Yan lamang ang kanilang kayamanan. Yung kanilang dig defense at yung kanilang first ball or yung serve receive. Kailangan manatili yan kung nais nila makadikit at makabalik laban dito sa rumaragasang Perlas Spikers. Patchery Samwang, hindi maganda yung first ball ulit. At ayun, naapektuhan talaga yung opensa. Nakita natin, Coach Ronnie, 5 attack points lamang para sa Lady Jet Spikers yung set number 2. And dala ng ganyang klase mga errors, ano? Nakakapanghinayang dahil napakagaling ng setter nilang si Wendy Ann Semana. Sabi natin, doon sa first set, halos di siya nagagalaw, di ba? Pero dito, hindi siya mapasahan. Yun na naman. Service reception error. At tinatarget talaga, halata mo naman, tinatarget ng Perlas Lady Spikers si Patchery Samwang. Dahil alam nila na medyo, yun ang weak link, ika nga, sa receive, sa serve receive ng Lady Jet Spikers. Problema yan, pag na-identify kang weak link. Kat Bersola, all the way to Katipunan, yung service ni Kat Bersola. Another error para naman sa Perlas Spikers. Tots Carlos, simula sa UP, isang Lady Fighting Maroon, nasa bench. Starting 6 yan nung huling laban ng Perlas Lady Spikers. Pero ngayon, off the bench, ang pumalit sa kanya, si Amanda Villanueva. Hindi ako ganun kasigurado sa age ni Samwang, pero kung di ako nagkakamali, nasa 39. 39, yes, the oldest reinforcement. And right now, as we mentioned earlier, hindi lang po yung pagsasanay, hindi lamang po yung pag-aalaga sa sarili, but they have to endure playing almost every play day. Mula nung sila'y dumating, talking about the reinforcements, hanggang sa ngayon, ngayon, pinaglalaban nila,
sabihin natin fighting for dear life itong dalawang teams ngayon dahil natalo ka ng dalawang sunod, parang didikit ka sa Kumunoy. And tandaan natin, ang ating quarterfinals, 3 games lang po. 3 play dates. 3 play dates. Which also means 3 games na. Apat lang yeah. Kupunan na mag-iikot-ikot dyan eh. So, pangalawa na nila ito. Pangalawa na nila to. Kaya nga hindi ka pwedeng, kung gusto mo, kung may pangarap kang umabot ng semifinals, eh, hindi ka pwedeng ma-0-2. Totoo yan. Kumbaga, mananalangin ka na lang na ganito, ganyan na mangyari. Pero, kumbaga, suntok sa buwan, ika nga. Kasi 4 kayong kupunan sa quarterfinals. Yes. Ang pinaglalabanan nyo, 2 pwesto sa semifinals. So, 2 sa inyo matatanggal. Kaya kung mga 0-2 ka dito, ay talagang delikado na. At sa ngayon, kasamang Eric, maganda-ganda na ang pwesto ng Lady Warriors. Lady Warriors, oo. 1 foot in. Pero ang manalo dito, tatabla sa Cool Smashers. At kasi, tama, di ba? Oo, ang Lady Warriors is 2-0, Cool Smashers 1-1. Manalo dito, tatabla sa Cool Smashers. Yung malalaglag dito, yun na, halos delikado ka na. Nasipaan silang lahat sa Webes. Tama, di ba? Tama. 8-4. Lamang ang Perlas Lady Spikers kontra sa Lady Jet Spikers set number 3. Magandang gabi mga kapamilya. Matapos mag-training kahapon, ay nagmadaling umuwi sa kanyang tahanan sa Bacoor, Cavite si Ian Yongko. Sinabi niya na birthday ng kanyang unang pamangkin na si Iel at lahat sila buong pamilya ay masayang-masayang nag-celebrate ng first birthday ni Iel, lalong-lalo na ang kanyang nanay at tatay dahil si Iel ang kanilang unang apo. Matapos ang celebration ay nagmadaling bumalik sa Villamor Air Base si Ian dahil maaga pa ang kanilang training kinabukasan. Ayon kay Ian na kahit sa kakaunting oras na nakasama niyang kanyang pamilya ay mas na-inspire siyang maglaro at talagang na-boost ang kanyang moral para sa larong ito. Balik sa inyo, Eric at Coach Ronnie. Salamat, Janine. Yung mga pinagdadaanan ng ating mga players, lalo na itong Lady Jet Spikers dahil enlisted nga sila. So naka-base to sa Air Force. Dati kasi sa V-League, naglalaro din ng Philippine Navy. Navy, that's right. Sila Prochina, sila Nene Chavez, yung mga dating parte ng ating Southeast Asian Games na huling nag-gold medal para po sa Pilipinas many years ago. So, through the many years na sasaksihan natin yung transition ng mga talents. And right now, meron ng intersection ng collegiate stars at yung ating mga pioneers na kumbaga nagpang-abot na sila. Naoko Hashimoto! Alam mo, hindi ako magtataka kung dati napakataas tumalon na itong si Hashimoto. Still quick for her age. Mataas pa rin. Mataas, hindi naman mabilis eh. Mabilis. Mabilis yung pag-angat. Pero pili na lang yung kilos niya. Makikita mo eh, yung no wasted movements. At, pero makikita mo, unti-unting nasasanay na siya dito sa mga kalaban dahil hirap din yan dahil late silang nakapaglaro. Ito yung mga imports na pinaka-konti ang inilaro dahil may clearance na sila ng ITC noon pero hindi sila naglaro doon sa unang laban na pwede na sana sila makasama sa Perlas Spikers. So, 1 game less than their other reinforcements or the other counterparts mula sa ibang bansa. Cases, maganda yung serve. Herbacio, Ahumiro hahabol. Herbacio ibabalik. Balmaceda. Net violation mula kay Amanda Villanueva. Ito ang bagay na hindi pwedeng lumitaw para sa Perlas Spikers. Minsan lamang na sila ng 2 sets laban sa isa pero pag lumaylay yung kanilang service reception, doon sila talaga baga natutuloy-tuloy nung kalaban. And we've seen it time and again dito sa ating dulo ng elimination round na yung mga teams na lamang biglang sasadsad yung first ball. Takbo. Hindi nakakaahon. Pipe play para dito kay Hupi Inc. mula sa back row. Pero straight to the net, lead down to 2. At ito na yung fight back. Maaga-aga nahabol para dito sa Jet Spikers. Pero yun nga, napapansin natin, Coach Ronnie, na yung mga puntos na nakukuha ng paiksi ng paiksi. Galing sa errors. Errors din lang. So, hindi pa nila pinaghihirapan, hindi galing sa opensa nila. Hupia Inc. mula sa back row, malakas. So, 2 sunod na error mula kay Hupia Inc. At eto na, ang Lady Jet Spikers. Nakadikit, isa na lang, hinahabol nila. Ta-time out dito ang Perlas Lady Spikers. Hindi pa tayo manalo. Huwag yun lang pagpatigil. Kaya next point tayo na. Yeah. Sarah, let's go for Sarah. Energy! Let's go! Hindi kayo, Sarah. Okay ka, wala ka ng kalaban din sa kita. Okay. Alright? Galaw-galaw ka lang tayo. One good you see. Let's go! Hey! Na
nakakatuwang makita yung diferensya, Coach Ronnie, ng ating mga Sino may differential? players. No, players dito sa commercial league. Kasi kita mo lahat sila vocal na pag timeout. Ano, hindi lang coaches, lahat ng mga players nagsasalita at may opinion sa kung paano nila ibabaguhin yung laro nila. Puntahan natin yung ating live stream panel, Cassie Gormley at Pia Geiser. Magandang gabi sa inyo. Hindi yata tayo na ditinig nila Cassie and Pia. We will try to talk to them. Oh, okay. Oh, yan. Narinig na. Nadidinig na. Hello, Eric. Hello, Ronnie. Hello, ladies. Cassie, anong napapansin mo dito sa Lady Jet Spikers? Ano? Maganda yung simula nila pagkatapos nilang habulin yung Lady Spikers in the first set, down 4 set points. Pero set 2, ang sama, daming errors. At paano sa tingin mo makakabawi sila dito sa set 3? Ayan, grabe talaga yung set number 1 na they had 5 consecutive points getting them set number 1. Pero yun nga, they really bumaba sa set number 2 sa 13 points lang nila. It looks like they're trying to gain some momentum. Tingnan mo naman sila ngayon. Grabe yung pag-celebrate point after point. Yan yung kailangan nila. They need to hype up the energy on the court in order to rack up the points to defeat these Perla Spikers for set number 3. Pia, nag-graduate ka na. Cum laude ka, di ba? Opo. Ako hindi. Pero ito ang tanong ko sa'yo. Pia, pag ganito kalalaki ng mga reinforcements ang kalaban mo, as a defensive specialist, ano ang sarili mong game plan para masangga yung gabasukan ng mga palo itong mga imports na ito? Yun, usually sinasabi talaga sa akin ni Coach Jerry is, huwag ka talaga matakot, kailangan mo sumugod talaga sa court. Don't stay sa back, always pasugod. Bahala na kung matamaan ka sa mukha, basta just try to get that ball. Basta nung sinugod mo yung diploma mo, ay may kasamang cum laude na medal. Saludo ako sa'yo talaga, Pia. Salamat po. Grabe talaga. Congratulations, Pia, at salamat, Cassie. You guys are doing a great job. Keep it up. Yan po yung ating Teammates. live stream panel. Yeah. Ating mga teammates. Oh. At ngayon, Coach Ronnie, mas Ala. maganda-ganda yung Ako. pasok ng Lady Jet Spikers. Nakalaman pa nga sila ng isa, 10-9 kontra sa Perla Spikers. At talagang kumbaga naibaliktad nila yung masama nilang performance in set 2. Gina Andaya, ang kanilang setter ngayon dito, na kaupo si Wendy and Semana. Alam mo, medyo nag-iba yung flavor ng opensa ng Lady Jet Kung may Spikers. kalamangan ng Jet Spikers dito sa rest ng opposition is yung kanilang experience at yung kanilang unity, yung pagiging cohesive sa tagal ng kanilang pagsasama. Dahil hindi lang naman maliban sa ating Premier Volleyball League, merong itong competition na Little Olympics na tinatawag. So laro ng laro ito. Tuloy-tuloy. Yung hukbong sandatahan ng Pilipinas or AFP, may ano yan eh. May parang laban-laban sila. intramurals din sila eh. At alam ko, hindi ako nagkakamali, last year nanalo overall ang Lady Jet Spikers. So talagang ang level ng laro ng mga to, hindi basta-basta. So nagte-training ka, trabaho, serbisyo ka, laro ka. Sa madaling salita, kayod marino. Pero nasa Air Force. Pwede. Paano? Villanueva pupuntos sa balik sa Kalamangan. Dalawa na para sa Perlas Lady Spikers. May substitution dito. Babalik si Semana. At si Yonko, lalabas si Andaya at si Legaspi. Sumashuffle ng tao si Coach Jasper. Kasi nga, I'm sure naintindihan ng mga coaches yung fatigue, yung pagod ng mga players. And sometimes, yung pagpagod, bababa yung efficiency mo talaga. Yung usual scoring ways mo, yung pagdepensa mo, babagal ka dahil minsan yung recovery period hindi sapat eh. Diba? Pantino na block ang Kalamangan ngayon. 3 na para sa Perlas Lady Spikers. Babalik si Patchery Sangmuang para sa Lady Jet Spikers. Another poor first ball. Sangmuang, Hashimoto with a dig. What a save mula kay Ink. Free ball para sa Lady Jet Spikers. Tip at puntos ni Patchery Sangmuang. Doon sa transition play, eh, walang nakareact para dito sa Perla Spikers. And look at that drop. Walang tao sa harapan, lahat nag-converge dun sa may backline. Kailangan na ibaba sa dalawa. Good serve mula kay Semana.
Oops. Overreaching. Overreach yun, oh. Siniset pa ni Hashimoto, pinakailaman ni Antipuesto. Hindi pa tumatawid, napalo na talaga rito ni Antipuesto. Pero nagreklamo dito si Coach Jasper Jimenez. Hindi pa nahawakan eh. Hindi pa tumatawid. Balik sa tatlo. Ang kalamangan ng Perlas Lady Spikers, Amanda Villanueva, mababa. Yung serve. Again, Coach Ronnie, Force nabibigyan error ng again. pagkakataon na makakuha ng libreng puntos. Tignan natin kung yun nga, magagamit nila ang oportunidad na to, no, na makaalagwa o makakuha ng run. Hindi ako magtataka kung papalo higit sa 30 errors itong dalawang teams. Bawat isa Oo. sa kabuuan ng laban. Because 20 unforced errors na para sa Perlas Spikers. 18 para sa Jet Spikers sa pagtatapos ng unang dalawang sets. Dalawang sets, oo. At tuwing lalamang itong Perlas Spikers, ayaw nang magpaiwan dito ng Lady Jet Spikers. 15-14 talaan sa ating pangatlong set. Pero si Cases, ang ganda ng pitik ng wrist. Nabuhay siya, makakuha. no? Oo. 5 points only in their last loss laban sa Lady Warriors. Better receive para kay Sang Muang. Cases! Yes! Back-to-back points para kay Cases. Naniniwala kasi ako kasamang Eric na yung clue kung saan dadalhin nung hitter yung bola, titignan mo yung katawan. Kadalasan pag nakaharap cross court, although mayroong iba kaya talagang mag-disguise. Kaya nilang paluin down the line. Pero kailangan marunong kang bumasa talaga para masabayan mo ng depensa. Very poor first ball. And now we're tied at 15 all sa ating third set. No, make that lamang na. Lady Jet Spikers patungo sa ating second technical timeout. Hi Ella, I am Bea Macaray from Batangas City. Ella, dati kang Spikers sa Ateneo. Ngayong libero ka na, anong adjustments ang mga ginawa mo and nahirapan ka ba? Hello. Para sa akin, yes, mahirap kasi na-realize ko pag libero ka, mahirap bumawi kasi yun lang yung responsibility mo sa loob ng court. Unlike kapag spiker ka, kung hindi ka maka-receive, pwede kang bumawi sa palo o sa blocking o sa serve. Pag libero, in-expect din ng tao na dapat laging perfect yung receive mo. Pero with the help of my teammates na nakaka-adjust naman ako. So yun. Ella De Jesus, and pinag-usapan niya yung kanyang bagong role as libero. Right. Pagkatapos maging isa sa mga inaasahang outside hitter ng Lady Eagles sa UAAP. Dalawa na kalamangan ng Jet Spikers. Excellent block point para dito sa Jet Spikers. Titignan natin, ibinato bigla dito sa open. And then, ang tip nitong si Antipuesto. Itong si Ella De Jesus sa ating hanay ng best receivers ay number 8. At sa dig defense naman ay number 5. So, maayos yung kanyang pinapakitang depensa para dito sa Perlas Spikers. Well, si Antipuesto at si Cases, ang ganda ng depensa nila kay Strizak nung pagkatalo nila kontra sa Lady Warriors. Kaya katakataka na hirap silang dumepensa dito sa actually mas maliit na hanay ng mga attackers ng Perlas. Pero ito, Antipuesto, ilang beses na nagpapakita ng tibay sa depensa pero na lusutan si Yonko para mailaglag ang bola sa harap ni Wendy Semana. Bantayado si Ink. Nabasa si Bersola pero Hashimoto malaking tiwala kay Rubia Ink. Dito na iwasan si Yari Yonko. Kalamangan ng tables sa isa. This is the closest set na ating nakita mula pa nung unang set na kung saan biglang inararo ng Jet Spikers sa dulo. Perlas Spikers. Yonko ang mag-aangat ng bola. Cases, kinaliwa, na-block. Semana, babalik kay Cases. Block ulit, pero hindi na-control ng Lady Spikers ang bola. Outside, puntos para sa Lady Jet Spikers. Lamang sila ng dalawa. Gusto kong tawagin si Wendy Ann Semana na the Little General. Diba, boss na boss yung dating, diba? Grabe magmando without saying a word. Hashimoto, punta kay Ink. Nako! Kitang-kita mo na, no? Yung pagbuelo, yung ganda ng distansya ng bola mula sa net. Perfect na perfect para kay Rupia Ink. Tinuloy natin. Tignan mo kung gaano kataas, that high ball set. Giving Rupia Ink enough time din sa kanyang preparation, sa kanyang wind-up. Na hindi nga siya ganun kabilis, kailangan mo talaga bigyan mo siya ng oras para sa kanyang vertical, para makuha niya yung peak ng kanyang talon. Balmaceda, first ball. Cases. Yes! Ang daming beses deflected nila, pero paano mo naman huhulaan yung coverage kung saan sa na-spray yung bola?
And this is a good attack point coming from Cases. Binasag yung double block. At dinagdagan yung kanilang abante sa 2 puntos. O ng 1 puntos para meron silang 2 puntos na magasapin laban dito sa habol ng Perla Spikers. Ang ganda receive mula kay Ink Ahumiro. Pupuntos para sa Perlas Lady Spikers. Dikit ang laban natin dito sa set number 3. Parehong kupunan mukhang nag-init na, Coach Ronnie. At mas nabawasan yung unforced errors. More offense or defense sa kakakuha ng opensa ngayon. May rally na tayong nakikita. 6 leading scorers. Ating competition, Amy Ahumiro. And just as you say it, kasamang Eric. At pagkatapos kitang sang-ayunan, tayong dalawa ang naging sanhi. Kung bakit ngayon, mayroong isang error na naman. 2 muli ang abante ng Lady Jet Spikers. Tots Carlos, service error, 20, serving 18. Ang ganda naman ng serve ni Cases. Eto si Ahumiro, susubukan bumawi, pero ano doon? Ang block ni Sang Muang. Yung depensa ngayon, Coach Ronnie ng Lady Jet Spikers, mas mataas na yung level. Kumpara sa 2 set na nakita natin, na-timeout si Coach Jerry Gee, labang na ang kalaban ng 3. Pakinggan natin ang Perlas. Receive pass and then look for side out. Nice receive kanina. Let's convert. Let's convert. Yeah. One good receive lang. Let's start from there. Smarter play. Energy. The blockers are just standing. Lesser errors. Let's talk more. Whoever gets the drop ball. Hey, hey, hey! Energy! Next one! Next one! Yes! Ang laban na ito sa pagitan ng Lady Spikers at Lady Jet Spikers. Hatid sa inyo ng Ribisco, making the rightful moments possible anytime, anywhere. Ang isa pang kakaiba na makikita mo sa Perlas Lady Spikers, Coach Ronnie, aside from iba't ibang players na nagsasalita, nakikita uli natin na Charo Soriano, Bea Tan, ang part of the ownership ng Perlas Lady Spikers. Hindi mo madidinig yung tinig ni Coach Jerry. Tama yan. Dati yung kanilang Thai coach nagsasalita pa, pero ngayon bihirang-bihira na rin. Ano? Net violation. Ang itatawag kontra sa Perlas Spikers. Ang puntos mapupunta sa Lady Jet Spikers. Lamang na sila dito ng 4. Si Herbacio naghahandang pumasok. At ito na nga po, may substitution tayo. Lalabas si Tots Carlos, hindi makakuha ng rhythm. Ng buwelo si Carlos. Devanadera papasok for the first time sa laban na ito. Papunta si Amy Ahumiro. Sa Devanadera spot duty, no problem para dito sa ating former standout ng San Sebastian. Ating naging leading scorer na yan ng V-League and of course pati sa San Sebastian. Parte ng team ni Coach Roger Gurayed na nagkampiyon sa NCAA. Wow! Patchery Sang Muang. Nabanggit natin ng first 2 sets, Coach Ronnie. Hindi nagpaparamdam masyado si Patchery. In fact, iniisip-isip ko nga, baka may nararamdaman to. Pero eto na, nag-iinit sa depensa, sa blocking, at ngayon sa opensa naman, down the line, 23-18, 5 kalamangan ng Lady Jet Spikers, pinakamalaki sa buong laban na to. Para sa akin, kasamang Eric, nakatulong yung bahagyang pahinga kanina. Binigay kila Wendy Simana, kila Sang Muang. Simana. Ando doon si De Jesus. Devanadera. Coming off a 4-point performance. Devanadera may dump pero buhay pa ang bola. Patchery Sang Muang. Herbacio. Oh, Hashimoto, 1-2 play. That is what Devanadera brings to your offense. Mabilis talaga ito eh. She's a quicker. Smaller definitely. So may drawback pagdating sa net defense. Pero at least yung quickness factor, makakadagdag siya. Right now, Hashimoto trying to bring in energy para dito sa Perla Spikers kanina sa timeout. Parang binabanggit ni Kat Bersola eh. Kunting buhay. Patchery Sang Muang kapos. Miss hit. 4 touches itatawag sa Lady Jet Spikers. Kadalawang sunod na puntos ang Perlas. Ta-timeout naman si Coach Jasper Jimenez. Dahan-dahan lang. Huwag magmamadali, dahan-dahan lang. Permisan mo yung isip mo. Porsenta mo na receive mo ha. Porsenta mo na, tulungan mo lang pag sa'yo pumunta. Okay? Isang side out tayo. Isang magandang play lang tayo. Bigyan mo na pag maganda. Yung alanganin, bigay mo dito. Pag alanganin, mas pasukan mo ha. Okay? Go, 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 go. Iingat lang naman si Coach Jasper Jimenez dahil yung 5 puntos niyang kalamangan pinakamalaki sa laban na ito kontra sa Perla Spikers sa lahat ng set. Halos nangalahati na. 3 na lang ang pinoprotektahan nila dito. Sasa Devanadera magsuserve.
Off the bench to, si De Banadera. Medyo malamig-lamig pa ng konti. Tingnan natin kung makaka-apekto yun sa kanyang serve. Balmaceda, may reception. Lulusot ang palo ni Josmer Tabig. At ito, 4 na set point para sa Lady Jet Spikers, Coach Ronnie. Nanalo sa unang set, 26-24. Come from behind yung panalo nila. Natalo sa second set. Natambakan ang Jet Spikers. Pero dito namumuro para sa isang set na kalamangan muli laban sa Perla Spikers. Bersola. Yarionko. Semana tinapik. Hervasio maidig. Bersola ulit. Oh, ang ganda sana nung depensa ni Tapik pero hindi na naiangat yung bola. Bersola ang siyang leading local scorer para sa Perla sa huli nilang pagkatalo laban sa Cool Smashers with 13 points. After Hupia Inc. Merong Amy Ahumiro, merong Z. Hervasio pero si Kat Bersola ang siyang paboritong bigyan ng bola ni Hashimoto at binubutas nila yung gitnang depensa ng Jet Spikers. De Jesus, Hashimoto, Inc. Ang ganda ng play. Talagang umatras lahat ng players ng Lady Jet Spikers dahil akala na malakas yung palot, nasabay drop lang. Time out ulit ang Lady Jet Spikers. Pakinggan natin. Isang magandang receive lang yan. Ha? Pagpangit ang receive, pasukan mo. Pasukan mo. Susugal to, susugal to. Ha? Pagpaganda. Pagpaganda. Itaas mo lang. 20. Kailangan mo itaas. Ha? Pag-dikit. Pag-dikit. Kahit medyo mukha, basta wag lang dikit. Okay? Ha? Receive. Porsyento mo ha. Okay. 4 na set point ng alahati para sa Lady Jet Spikers. Nadinig nyo si Coach Jasper Jimenez. Pagpangit ang receive, actually, susubukan nilang umatake sa gitna. Gagamitin si Antipuesto. Kung maganda ang receive, iaangat daw at parang si Batchery, Sangmuang ang papasugurin nila. Tingnan natin ano mangyayari dito. Ang receive, eto, si Antipuesto nga, pero hindi walang koneksyon, Coach Ronnie. Ulitin natin yan. Pag maganda yung reception, pwede kang magbigay sa quicker. Yun. Maganda reception nila. Kung hindi sana, bibigay mo sa open, babato kong kay Sangmuang. Perfect chance. Disjointed connection para dito sa Jet Spikers. 3 set points kinain na rito ng Perla Spikers. Sangmuang. Bersola. Villanueva. Balmaceda ang naka-receive. Sangmuang aatake. Balmaceda, good coverage. Gitna ang atake. Antipuesto. De Jesus, buhay pa. Grabe effort ni Hashimoto, no? Semana, balik kay Sangmuang. Andiyan si Hervasio. Mahabang rally to. Villanueva, aatake. 2 defenders. Yarionko. Semana, ihahatid sa kabila. Open ulit kay Patchery Sangmuang. Hashimoto. Nako. Inc. nasa tapat ng net. What a rally. Semana, tinapik. Hervasio. Hashimoto, backset. Inc. Oh, wow! Hupia Inc. Woo! Tinapos yung napakahabang rally at inubos din yung set point ng Lady Jet Spikers. Tied tayo at 24. Parang salamin ito ng ating unang set. Kabaliktaran nga lang. Pero sa ngayon, another extended set sa pagitan ng Perla Spikers at ng Jet Spikers. Grabe yung kapit dito ng Perla Spikers. Patchery, nasa kabila. Yes! Ganda ng pasa ni Wendy Semana. Set point ulit para sa Lady Jet Spikers. Sumama rin sila kay Antipuesto sa gitna at nahuli silang bahagya nang bigay dito sa opposite para dito kay Sangmuang. Another set point. Pang-5 of the third set para sa Jet Spikers. Inc. Balmaceda. Semana. Underhand set para kay Patchery Sangmuang. Inc. Hashimoto punta kay Villanueva. Semana. Balmaceda ang mag-underhand set. Yarionko. Block. Buhay pa ang bola. Patchery Sangmuang. Free ball. De Jesus. Hashimoto. Inc. Balmaceda. One-handed receive. Yonko. 1-2 play. Hashimoto. Balik kay Inc. Inc. Block. Outside. Tied na naman po tayo. 25 balls. Sino ang pagod? The power of the will. Ako ang kinakapos. Tama ka, ikaw. Pero si Hupia Inc. walang kapaguran. Yung hanay ng pwesto ng blocking para dito sa Jet Spikers ay nasa pang-6, hindi katangkaran. Okay, at binasag na naman ni Hupia Inc. kung kanilang depensa. Tied at 24. Now we are once again at equal footing rather. Both teams having 25 points each. Good serve mula kay
Villanueva dump mula kay Bersola on an over-receive. Ito si Patchery. Sangmua ang block by Hupia Inc. and ang Perlas Lady Spikers sa abante. Sila ngayon ang may hawak na set point. 26-25. 2 straight points para dito kay Hupia Inc. Walang mapuntahan si Sangmuang eh. Bantayado ni Bersola at nakatakip din down the line itong si Hupia Inc. And now, sila lang may hawak na unang set point na ipamigay na naman nila. Amanda Villanueva medyo inconsistent sa laban na ito at napangiti na nga si Coach Jerry na halos hindi nagpaparinig sa buong laban na ito. Hindi natin nadinig yung tinig niya during the timeouts. Patchery Sangmuang nag-serve. Tie tayo. Pangatlong deadlock past the 25-point mark. Oh. Outside. Puntos para sa Lady Jet Spikers. Ang set point balik ulit sa kanila. Ang team na mananalo dito, buhay pa po ang kampanya. Baka sakaling makatawid sa semis dahil meron pa pong lalaruin sa Thursday sa ating ulit playdate na quarterfinals. So hindi makakalusot dito, it's going to be an uphill climb, ika nga. And they will lose. Lady Jet Spikers! Third set, talking about the Perla Spikers. Nawala yung set point sa kanila, nabitawan. In fact, nagkaroon ng isang set point ang Perlas Lady Spikers, pero sa bandang huli, mga errors ng Lady Jet Spikers nakasakit sa kanila. Ito ang Lady Jet Spikers 2-1 na pagkatapos manalo set number 3, 28-26 kontra sa Perlas.